Abay, mga 35 na mga local officials, mga 35 of local officials, 35 local executives daw, illegal na droga. Ako, sus Mariosep. Kayong mga 35 mga local executives na nakikinig, nasa balita, nakikinig ngayon, nagkakalansingan na bang inyong mga bombolyas? Hawakan nyo, baka magkalansingan pa ng husto yan. Ngayon ba, nagpapawis na bang inyong mga singit at sabay nagkakalansingan yung bombolyos ninyo? Nagpapawis na bang inyong mga kilikili sa takot na parang alam nyo naman, pag may intel yung si hindi kayo sasantuhin. At sinabi pa nga, kung maaari, mangumpisal na lang kayo, umamin na lang, and humingi ng patawad para naman masentensyahan kayo ng medyo magaan. Ayun ang sabi. Talagang matigas kayo, lalaban kayo, mabuti pa, come forward. Hindi naman, ito talaga, till death, do us part for drugs. Sabi ko nila, hindi ko aamin to. Ay nako, Mariosep, nakakabahala ho talaga. Ako ho'y nakakaabot sa akin din mga report na ganyan. May mga lokal na pamahalaan sa Visayas, sa Mindanao, involved ho sila sa drugs. And alam ho nila yung droga na mamayagpag ho sa kanilang balwarte. Subalit wala ho silang ginagawa. Hindi ho nila sinusugpo. Ayaw ho nila tumingin ng derecho dahil kapag tumingin sila ng derecho, makikita nila doon ginagawa, doon nangyayari sa kanilang balwarte. Kaya ayaw ho tumingin ng derecho dahil pag tumingin ng derecho, kitang-kita mo kung sino yung mga putok sa buho. Kaya ang kanilang sinasabi lagi, what's up, Doc? If you can win them, join them. If you can't beat them, join them. Parang ganun yung iba hindi ho natin malalaman kung anong mga susunod na hakbang at hindi naman natin pwedeng basahin ang utak nitong si Mayor Digong na incoming president kung anong kanyang gagawin doon sa kanyang mga pahayag. 3 general sa Campo Crame. Sabi ng ganun, mag-resign na lang kayo, baka malagay kayo sa malaking kahiyan. And then, eto ngayon, 35 mga lokal na mga opisyal sangkot ho sa droga. Kaya ito ba ay mapapabilang doon sa listahan na medyo mawawala, mamanahimik ng tuluyan o talagang tuluyan ng mananahimik at sila ay magbabago? Tingnan na lang ho natin. Sabi ho rito ni Danilo Suarez, ito ho si Danilo Suarez. I don't even know kung papaniwalaan ko to. But anyway, galing ho sa kanya. Kung sakaling magalit ho si Duterte, si Digong, ituro natin to si Danilo Suarez siguro dahil tayong gawin na lang hindi naman siguro gagawa ng storya tong kumag na to. Itong congressman na to. Sabi niya, it's like he is giving them leeway to confess. Perhaps they will get a lighter sentence if they confess, but he is not saying clemency or pardon. Sabi niya, parang binibigyan niya ng puwang para mangumpisal. Sabi ho ni Danilo Suarez, nang sa gayon, makakuha sila ng magaan na sentensya pag sila'y nangumpisal. Pag sila'y nangumpisal. Ngayon, gagamitin ang ibig sabihin. Gagamitin pala ni Digong kasi ang hukuman, kasi ang pagsisentensya, maliban na lamang doon sa pagkalap ng impormasyon, alam niyo, pagdating ho sa build-up, kumbaga intel build-up and build-up of cases against somebody, I think na ito hong si Digong understood fully well. Naging prosecutor ho to As a prosecutor, you have to build up a lot of evidence or case against doon ho sa iyong inaakusahan. Hindi ho magsasalita si Digong na wala ho siyang pagbabatayan. Kung si Duterte ho nagsalita, nagbigay ho ng sinasabing warning doon sa 35 local government officials. Nagbibigay ho siya ng puwang para mangumpisal. Pero hindi ko nakita rito, mangungumpisal ka lang. Tapos pag hindi ko nakita rito, mangungumpisal at magsisi ka sa iyong mga nagawa. Kaya ka nangungumpisal. Ang pangungumpisal ay pag-aamin ng pagkakasala or krimen na iyong nagawa at nagsisisi ka. Ngayon, siyempre, pag nagsisisi ka, either ikay magkaroon ng magaan na sentensya, pag ikay nangumpisal, pero walang sisi, kumpisal lang Ngayon, pag nangumpisal ka, kinakailangan gawin ka ring hudas.